Nauubusan ka na ba ng pambaon ideas? Tamang-tama, ganito naman ang gawin mo sa sardinas. Siyak magiging paborito mo at ng iyong mga anak. Pwedeng pambaon at pangmerienda. Kaya naman tara, let's go! Naghiwala ako ng isang perasong sibuyas, kayong bahala kung puti or pula. 2 hanggang 3 itlog, depende sa kung gaano karaming sardinas yung bubuksan mo. Binati ko lang, then set aside, we will use it for later. Igigisa ko lang itong sibuyas, pagkatapos naganap na ako ng sardinas, yung pala walang sardinas dito sa bahay. Ayun, sakto, may 2 lata pa, magkaiba pa nga ng brand. So kayong bahala kung anong paborito nyo. Comment down below kung ano ang paborito mong sardinas. Inihulog ko na nga sa aking kawali, pagkatapos isinama ko yung sabaw. Tinimplahan ko lang ng mga pampalasa, asin, paminta, konting asukal. Kayong bahala kung ano ang gusto nyong timpla. Niluto ko lang hanggang sa matuyo yung sabaw. Tinikman ko nga kung sakto na sa lasa. Yun, kuhang-kuha ang gusto kong timpla. Pagkatapos kinuha ko na yung itlog na binati ko kanina. Saan ba't ihulog na rin natin yan dito sa kawali. Haluin lamang hanggang sa maluto na rin yung itlog. Ayan, kung mapapansin nyo, tuyo na siya. Ito optional, pwede kayong maglagay ng cheese, raisins. Raisins, wala nang kasunod para tipid-tipid lang. Yung iba hindi mahilig sa pasas, ako kasi mahilig sa pasas. Comment down below, mahilig ka rin ba sa pasas? Eto na nga, meron tayo ditong tinapay. Kung anong brand ang paborito nyo, gamitin nyo yan. Kumuha lang ako ng rolling pin at sinapad ko or flinatin ko yung aking mga bread. Kung wala kayong rolling pin, pwede kayong gumamit ng baso, bote, basta mag-ingat lang kayo, yung hindi mababasag. Yung iba, tinatanggal nila yung edges ng mga tinapay, pero dahil lamang tiyan din yan, sayang, hindi ko na inalis. Ganitong shape yung gusto ko, parang pakon, kaya huhulmahin ko siya ng ganyan. And then, ipapasok ko lang yung mga fillings. Yan, sana lahat may fillings. Make sure lang na huwag nating punuin para maisara pa natin yung ating bread. Para maisara nyo siya, babasain nyo yung mga edges. Tapos, ipipress nyo lang. Parang ganyan, tapos sasara na yan. Para mas ma-prolong natin yung shelf life ng mga tinapay na binibili natin, lalo't parang ang bilis lang ng expiration date, kami ang ginagawa namin, nilalagay namin sa ref. Pag nakikita namin na malapit na yung expiration date, ilalagay na namin yan sa ref. Tumatagal siya ng mga more or less 1 month sa ref. Next, meron ako ditong breadcrumbs at magbubukas lang din ako ng 1 hanggang 2 itlog. Babatiin ko lang. Para sa ating coating, una ilalagay muna natin sa itlog and then sa breadcrumbs. Make sure na magkaibang kamay yung gamit nyo para hindi didikit yung basa dun sa tuyo. Sa pagpiprito naman, para iwas sip-sip ng mantika, make sure na mainit yung kawali at yung mantika bago kayo magprito. Lutuin hanggang sa maging golden brown yung kulay ng ating bread cones. Pagkatapos, hanguin at ilagay natin sa wire wrap. Patitiin, i-drain yung excess oil. Pagkatapos, pwede pa nating ilagay sa kitchen towel or mga tissue ating mga bread cones para mas sip-sipin pa yung mantika. And ito, gumawa ako ng napakasarap na sauce. Maraming beses ko na ito ginawa. Check nyo lang sa aking mga ibang video. Garlic mayo dip, pag mas healthy, pwedeng garlic yogurt dip. Meron din ako ditong cheese sauce at ayan, ready na nga. Ako guys, tamang-tama ang timpla at napakasarap talaga naman, malinamnam. Bagay na bagay dito sa sauce na ginawa ko. Pwede siyang pambaon at pang merienda, kaya naman i-try nyo na to. Para naman sa complete list of ingredients, pinopost ko yan sa description box or sa comment section o kaya naman sa dulo ng video na ito. Ayun lang guys, ako nga pala si Jenny Agustin Silvestre. See you in my next vlog.